what's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. Hello beautiful po uli. I'm okay. Hello Glyza, salamat na pagpunatan mo aking konting interview. Gusto ko lang chikahin at mag-update sa iyo. Ano yung mga kinakabalahan mo ngayon? Ngayon, tinatapos ko po yung Seed of Love. Ngayon, tinatapos ko po yung Seed of Love sa GMA Afternoon Prime. Actually, sinimulan namin ito ng pre-pandemic. So, tomorrow, as we speak today, tomorrow is our last shooting, taping day. Oh, bakit so, ipamalabas na po siya na, kasi gano'n naman ang system ngayon eh. So, tinatapos na, gano'n ang nangyayari ngayon. So, tinatapos na yung mga, yung buong series. Depende, siguro. Kasi kami kasi nagsimula kami ng pandemic. And then I thought na hindi na parang makakaan na siya. And then, ayun, biglang tinuloy. So, it will be airing on May 8 na. So, although mahusay namang artista si Glyza at marami na rin nagawang pelikula at markado ang mga acting na ipinamalas niya dito. Ilan sa mga ito ay ang Cool Dude 24/7 2001, Sing Sing ni Lola 2002, Miss Pinoy 2005, Sukob 2006, Manay Po 2006, Pacquiao the Movie 2006, White Lady 2006, Close to You 2006, Zaza Zatorna, Z Movie 2006, Still Life 2007, Batanes 2007, Taro 2009, 20 2009, Ang Manghuhula 2009, Mano Po 6, Mother's Love 2009, Rock and Roll 2011, pati yung naging Best Actress siya sa Liway na ating tatalakayin din dito. Alam nyo, ang dami niya ring teleseryeng nagawa, hindi katakataka na sisikat si Glyza. Ang aming dating alaga alaga pa rin ang kaibigan na si Manny Ballester. So, nabalitaan ko naging Best Actress ka sa Liway ba ng movie? Sa Amerika yun. Yes, opo. Nasa Canada ako nun actually. Nung nag-message akin si Miss Lulu si Tito Manny Ballester na yun na, parang may isang pinakamatagal na award-giving body sa States. And then I was chosen na Best Actress for Liway. So, I'm very grateful po ako na nagkaroon ng award ulit with Liway after so many years na. Kasi ginawa namin ng 2019. And then last year, November, umaano pa rin siya, nare-recognize pa rin siya. So, masaya. Ikaw na, chika tayo dun sa business mo. Sa Baler ba yun? Chika mo muna para kahit na paano ma-plug natin. So, noong 2019 po, naghanap ako ng parang investment lang din somewhere na malapit sa dagat, malapit sa nature, ganyan. Kasi, nung na-meet ko si David, nahilig ako, mas naging interesado ako mag-surf. So, mas sinanap ko yung dagat, mas sinanap ko yung probinsya. Kasi, doon naman talaga ako lumaki. Lumaki ako sa Valenzuela. Noong time na yun, Metro Manila pa lang siya. Rural naman talaga yung environment. So, hindi naman po talaga ako nasanay na mamuhay sa syudad. Ngayon lang. Opo, nung time na, nung 2019, ginagawa ko yung contesta, ginagawa ko yung Liway. So, sobrang hectic nung trabaho ko. Naghanap ako ng somewhere na pwede kong puntahan, na pwede akong makapag-relax. So, yun, nakita namin yung, na-acquire namin yung property. And then, over time, parang na-realize ko, pwede natin siyang gawin business. Kasi hindi naman tayo lagi nandito. So, nauna yung mga accommodations, nagpagawa kami ng rooms. Also, para sa pamilya ko, sa family members ko na nagpupunta sa Baler. May pupuntahan sila. Meron silang rest house or something. Yeah, tapos pag may gatherings, family gatherings, may pupuntahan sila.
sa public. Pwede silang mag-book sa Airbnb, may tatlong rooms doon. And yung kung ibubook na malaking grupo, pwede yun up to 20. Yan, meron kaming Instagram page at Casa Galura, kasi Galura talaga yung real last name ko. So, pinary ko yun sa business namin. Parang bilang, ang intention namin doon ay mag-enjoy yung family or mga group of friends, ganyan. And then, sa Casa Galura, merong Rubox Baler. So, pwede silang magkape doon. May mga, cafe. Pwedeng maging working space. Event space. Maganda yung kasi business, lalo na yung mga ganun. Kasi ang pag-aartista, hindi forever. Darating ang time, baka mamaya burnout ka na. Ayoko na, di ba? At least may fallback. Ayun, yun yung pinagkakabalan ko ngayon. Na-enjoy ko naman. Doon nakakapagod din kasi tutok kami ngayon sa business. Pero masaya ako na i-ayusin yung place, maglagay ng sarili kong touches doon. Iniisip ko na every time na may mag-check-in doon, makikita nila yung personality ko. Doon unti-unti, inaayos ko po siya. Sa ngayon kasi honestly, marami pang, I would admit na marami pa rin kailangan ayusin. Parang hindi pa siya yung tipo ng design na gusto ko talaga, ng what I have in mind. So, unti-unti, over time, people will realize na, may personal touch na doon ni Glyza. Ayun, thank you, Glyza. Thank you. I'm okay, living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. It was 1:30 p.m. our meeting time with Miss Glyza De Castro at Wildflower Cafe and Plus Bakery, Green Hill Shopping Center. Actually, 1 p.m. andoon na ako to eat my lunch before I interview Miss Glyza De Castro. Kasi manggagaling pa si Glyza sa kanyang showbiz engagement at yun nga raw ang available time niya, sabi ng kanyang manager na si Manny Ballester, before attending the party nearby sa venue. Nakikitain ko siya. Busy talaga ang actress. Around 2 p.m., bumuhos ang malakas na ulan kaya naibulong ko sa sarili ko, I'm pretty sure she caught a traffic jam. Nagte-textan naman kami ng kanyang manager dahil sinabi ko sa kanila or sa kanya na naandoon na ako para for having my lunch before I interview his talent. Bago mag-alas 3, tumigil na ang malakas na buhos ng ulan at ayoko ding i-bother uli sila by texting na sasabing, still waiting, nasaan na kayo? Diba, nakakahiya. Pero nahihiya din ako sa mga staff ng nasabing resto. Ang ginawa ko, hiningi ko yung bill ko at mag-iikot-ikot na lang ako outside dahil yung mga huling dumating sa restaurant tapos na sa kanilang lunch. Ako ay nandoon pa. Syempre, maraming customer. Since may Starbucks sa tabi nito, lumipat na lang ako para magkafe. Kahit purgado na ako sa kape dahil inom ako ng coffee sa kabilang restaurant. Nakapagbayad na ako at nakuha ko na yung coffee, saka uupo na lang, biglang nag-text si Glyza na she's already there sa restaurant na aming venue. Ibinigay ko na lang sa staff ang mga nabili kong coffee at donut dahil malinis naman yun. It's up to them to they gonna eat it or throw it, diba? So ayun, natuloy rin ang aming huntahan ni Glyza na nakapangsuot pa siyang pambatang damit. Parang guest siya sa children's party. By the way, beautiful people, ang background natin ay ang San Mateo Bridge, the longest bridge in California. At yung vantage point naman natin ay ang Seal Point Park in San Mateo, California. On the other hand, si Glyza ay naging member siya noon ng Walang Tulugan Teen Star. Isa siya sa Young Hopefuls sa late show ni Kuya Germs Moreno under sa GMS7. At first, ipinakita ng manager niyang si Manny Ballester ang picture sa akin para ipasok sa Teen Star para at least kahit paano magkaroon man ng exposure sa TV ang Bagets. Sa una, sabi ko kay Manny, mag-aral na lang siya para magkaroon ng future yung bata. Pero makulit ang manager niya at dadalhin nga niya sa Ali Mall kung saan dito kami usually nagtatambay para mag-coffee after work with other writers.
writers. Nasa 3rd floor kami noon dahil may refreshment parlor doon. Paakyat si Glyza through escalator with her parents. Sabi ko kay Manny, puntahan mo yung Baguette na sa escalator. I-approach mo at pwede siyang maging member ng Teen Stars. Yan si Glyza de Castro. Bulalas naman ni Manny. Tawang-tawa siya kasi, tinan mo, di ba may dating ang Baguette, sabi niya sa akin. Which is true, malakas talaga ang dating ng actress at singer sa personal. So, sa madaling salita, isinama ko siya sa grupo. Siguro nagtataka kayo kung bakit sinabi kong isinama ko sa Teen Star si Glyza. Sino ba naman ako? Well, dahil nakita naman ni Kuya Jerns Moreno na okay ako mamili ng mga young hopefuls, kaya ipinaubayan niya sa akin ang mamili at mag-screen sa mga bagets, lalo na kung may lalapit sa akin, i-approve ko na dahil approve na rin daw sa kanya. Yun ang sabi ni Kuya Jerms sa akin nung nabubuhay pa siya at nasa showbiz pa ako. Kaya lang, nung tumulak na ako sa stage at kay John Knight na ito, na tinurn over. So, ayun. Ang next vlog or interview with Glyza de Castro ay ang tungkol sa unforgettable experience niya sa showbiz world at ang buhay may asawa nito. Paano niya in-adjust bilang sa kanyang career at sa pagiging may asawa na ngayon. So, see you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, share, and comments, beautiful people. Thank you for watching. God bless us all. Bye for now.